Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay muling tumayo para po sa salita ng ating pong Panginoon, na kung saan ay matatagpuan po sa aklat ng Mark chapter 2 verses 1 up to 12. Nais ko pong basahin sa Magandang Balita Biblia. Verse 1, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwistuhan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. May dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo roong ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito, bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad ng mga kasalanan mo, o ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang paralitiko habang nakatingin ang lahat, kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis. Kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailanmay hindi pa kami nakakita ng ganito. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na atin pong nabasa. Na maaari na po kayong umupo. Noong linggo po ay tinalakay po natin yung panalangin ng mga disciples na, Lord, increase our faith. Ngayon naman po ay matatalakay po natin dito yung tinatawag na faith in action. Nasa series na naman po tayo ng pananampalataya. Noong mga nakaraang buwan ay tinalakay po natin the blessed man, at ngayon naman po ay nasa pananampalataya po tayo. Dito po sa ating teksto, sa Mark, sinabi niya dito sa verse 5 na nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya. Kaya doon, nag-respond si Jesus at pinagaling niya at pinatawad ang lalaking paralitiko. So kung titingnan po natin dito, bago nagkaroon ng kagalingan itong paralitiko, ay nagkaroon muna, nakita muna ni Jesus yung pananampalataya nilang may gawa. Kaya sa magang po ito ay makikita po natin kung papaano po kumilos ang Panginoon, si Jesus, sa buhay ng paralitikong ito. But bago po natin ipagpapatuloy ay meron pong 2 bagay na makita po natin dito kung paano kumilos ang Panginoon. Number 1 is the way Jesus saw their faith was in their action. Nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang gawa. Maliwanag po sa sinasabi ni James chapter 2 verse 17 that faith without work is dead. Na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya nakita ni Jesus yung pananampalataya ng 4 na lalaking ito at nung paralitikong ito. Kaya dahil nakita ni Jesus yung kanilang pananampalataya, din Jesus responded sa kanilang pananampalataya.
Pangalawang katotohanan na makita po natin mula sa talatag nito ay ang sinasabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God without faith. Or without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya ay napaka-imposibleng maparangalan natin ang Panginoon. Ipinapakita lamang dito that anyone who wants to come to Jesus must believe that God exists. Ang sino man nais lumapit sa Panginoon ay kinakailangang magkaroon ng pananampalataya. And these four men brought their friend to Jesus are examples of what faith is and what faith does. Makikita po natin yung ginawa ng apat na kalalakihan kung anong klaseng pananampalataya meron sila at kung anong magagawa ng pananampalataya. Dapat tayo pong mga mananampalataya sa Panginoon, kinakailangan magkaroon tayo ng pananampalatayang may gawa. Faith with action. What kind of faith did Jesus see from these four men? Anong klaseng pananampalataya ang nakita ni Jesus sa apat na taong ito at doon sa paralitiko? This morning, makikita po natin the characteristics of faith that Jesus see from these four men. May 6 na characteristics, may 6 na katangian, pero hindi po natin matatalakay ang lahat. Baka 3 lamang na katangian ng pananampalataya meron sa 4 na lalaking ito ang ating matatalakay. Sa verse 3, number 1, may dumating na 4 na taong may dalang isang paralitiko. Unang-unang klaseng pananampalataya o unang-unang katangian ng pananampalataya na meron ang 4 na kalalakihang ito na nakita ni Jesus sa kanila, compassionate faith. The word compassion is not used there. Wala tayong makikita dito na salitang compassion, but it is sin. Kahit wala tayong word na mababasang compassion sa talatang ito, pero nakikita at makikita natin yung compassion ng 4 na kalalakihang ito. Marahil ang 4 na kalalakihang ito ay nag-usap-usap. Marahil ang 4 na kalalakihang ito ay napakinggan na nila ang patungkol kay Jesus. At nung nalaman nila na si Jesus ay nandoon sa Capernaum sa isang bahay, ang ginawa ng mga lalaking ito ay nagkaroon sila ng empathy, nagkaroon sila ng sympathy, nagkaroon sila ng pagmamahal, yung sympathy, yung empathy nila, and eventually it moved the compassion doon sa taong kakilala nilang paralitiko. At lagi po nating tandaan that whenever true compassion is born, action will follow. Kapag meron kang compassion, gawa ang susunod. Kaya itong 4 na kalalakihang ito, nagkaroon sila ng compassion doon sa lalaking paralitiko. Ang Biblia hindi niya binanggit kung ito po ay magkakamag-anak. Ang lalaking ito ay napakayaman. May kakayahang magpatingin sa mga nalubhasang mga doktor. Subalit, wala siyang kakayanan na makarating doon sa mga nalubhasang doktor. Kaya't isa na lamang ang pag-asa nito. At dahil nalaman nila na si Jesus ay nasa Capernaum sa isang bahay, ang ginawa
ng apat na nakalalakihang ito, because of their compassion, ang sabi ng Biblia, lumapit sila kay Jesus na may dala-dalang paralitiko. Compassion, faith, sees the need. Pag mayroon kang compassion, faith, nakikita mo yung pangangailangan. Now, because of the compassion, faith, ng apat na kalalakihang ito, nakita nila yung need ng taong paralitiko. Compassion, faith, sees the need. Nagkakaroon ka ng awareness. Nagkakaroon ka ng kamalayan. Doon sa kalagayan, doon sa sitwasyon, at doon sa pangangailangan ng isang tao. Hindi ka lamang nagkakaroon ng awareness, but you are responding in love. Nagre-respond ka dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal. So yan yung compassion faith. Compassionate faith acts despite limitations. Ang compassionate faith ay gumagawa sa kabila ng mga limitasyon. These four men, they are limited resources. Limitado yung kanilang pangangailangan. Limitado yung kanilang kayamanan. But because of their compassionate faith, sa kabila ng kanilang pagiging limitasyon, kumilos po sila. Ano pong sinabi ng Biblia? Dala-dala po nila yung lalaking paralitiko. Yung banig na kinahihigaan ng paralitiko, yun yung binuhat ng apat na kalalakihan. Bagamat wala silang sasakyan, but because of compassionate faith, kumilos sila sa kabila ng limitadong resources. Sa buhay po natin, minsan, limitado yung ating resources. Wala tayong hanap buhay. Wala tayong hinihintay na buwan ng sahod. Wala tayong inaasahang mga darating na financial natin. We are living by faith. Pero minsan, because of the limitations ng ating resources, nakakagalaw pa rin tayo. Why? Dahil meron kang compassionate faith sa Panginoon. At kapag nakita ng Diyos yung pananampalataya mong yan, then God will respond. Magre-response ang Panginoon when He see our compassionate faith acts despite our limitations, like the four men. Compassionate faith relies on God's power. Ang compassionate faith ay nananangan lamang o nagtitiwala lamang sa kapangyarihan ng Diyos. The paralyzed man had something that money cannot buy. Mayaman ang paralitikong ito, bagamat marami siyang pera, pero meron siyang pangangailangan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang tanging meron lamang siya na maaasahan ay yung pagmamahal, yung compassion ng apat na kalalakihang ito sa kanyang buhay. God was about to do an incredible work in this man's life because of these four men. God's love to work in the atmosphere of love and compassion. At makikita po natin dito yung compassion ng apat na kalalakihan. Their acts of care are acts of compassion. To help someone who is unable to help themselves is compassion. Yung gusto mong tumulong sa ibang tao na bagamat walang-wala ka, pero nagawa mong tumulong, that is compassion. Amen. May humingi sa'yo ng tulong, bagamat walang-wala ka, kailangan mo din
pero nagawa mo pa rin tumulong out your limitations. That is compassion. At kapag gumagawa ka ng mga bagay na yan, God will respond to your acts of compassion. Dahil nagpapakita ka ng compassionate faith. Kapag makita ni Jesus, makita ng Diyos, yung compassionate faith sa atin, then God will respond. Katulad ng pag-response niya doon sa pananampalataya ng apat na kalalakihan ito. Meron silang compassionate faith. Pangalawang katangian ng pananampalataya na meron ang apat na kalalakihan ito. Sa verse 4, sabi po dito, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Persistent faith. Persistent faith does not give up because of obstacles and detours in life. Bagamat marami kang mga obstacles, bagamat marami kang mga pagsubok, marami kang mga problemang pinagdadaanan sa buhay, if you have a persistent faith, hindi ka bumibitaw sa pagmamahal, sa paglilingkod mo sa Panginoon. Makikita po natin itong apat na kalalakihang ito. Bit-bit na nila yung banig. Bawat dulo, yung apat na sulok ng banig, tig-isa, andon yung apat na kalalakihan. Habang nakahiga yung paralitiko sa kanyang banig, bit-bit ng apat na kalalakihan. At dahil hindi sila makalapit kay Jesus, dahil sa compassion nila doon sa lalaking paralitiko, ang sinasabi ng Biblia ay gumawa ng paraan. Bagamat napakaraming tao hindi sila makapasok, dahil may persistent faith, ang mga apat na kalalakihang ito, umakyat sila sa bubong ng bahay. Tiningnan nila kung saan nakaupo si Jesus habang nangangaral. Nung makita nila, matansya na nila kung saan sa kanilang kinalalagyan sa bubong ng bahay, nakapat nila si Jesus, binutasan nila yung bubong. At sa kanila, sabay-sabay na ibinaba yung tali ng banig kung saan nakahiga yung paralitiko. So makikita po natin yung persistency nila, yung pagpupursige nila. Dahil meron silang pagmamahal, meron silang compassion sa taong paralitiko, hindi lamang nanatili doon, meron silang pagpupursiging pananampalataya. Persistent faith is focus. Kapag sinabi natin persistent faith, it is focus. Saan sila nakafocus? Focus on who God is. Nakapokus sila kung sino ang Diyos. Focus on how God moves. Nakapokus kung papaano kumilos ang Panginoon. God's ways are not our ways. God's timing is not our timing. God's priorities are not our priorities. And God's purpose is not our purpose. Itong apat na kalalakihang ito, nakafocus sila kung papaano kikilos ang Panginoon. Kaya tayo po na mayroong pagpupursiging pananampalataya, hindi tayo nakafocus doon sa problema, hindi tayo nakafocus doon sa mga obstacles, hindi tayo nakafocus doon sa mga ups and downs ng ating mga buhay, kundi dapat nakafocus tayo kung papaano gumalaw at kung papaano kumilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami kasing mga mananampalataya sa panahon ngayon
na kapag may mga problema, may mga pagsubok sa buhay, doon sila nakatuon, doon sila nakafocus. But nakalimutan nila na sa likod ng mga problema niyan, sa likod ng mga pagsubok na yan, andon yung tagumpay. Lagi po nating alalahanin yung isang kasabihan, behind the clouds, the sun is still shining. Na bagamat makulimlim ang panahon, bagamat hindi sumisikat ang araw, tandaan po natin sa likod ng mga makakapal na ulap, andon, nagniningning, nagliliwanag ang araw. Di nyo ba napansin na kahit napakakulimlim, na kahit di natin maramdaman yung sikat ng araw, pero napakaliwanag pa rin. Ibig sabihin, hindi kayang takpan ng ulap yung liwanag ng araw. Kapatid, if we are focused on how God moves, kahit gaano man kakapal, kahit gaano man karami, ang problemang dinadaanan natin, ang problemang nararanasan po natin, lahat yan mapagtatagumpayan mo. Because you are focused on how God moves in your lives. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Persistent faith is involved. It involves even when it stands alone. Kahit na mag-isa ka na lamang, tumatayo ka pa rin. Porsigido ka pa rin sa iyong pananampalataya. Kahit na sinasabi sa iyo ng mga kasama mo, ang tagal naman na. 5 taon tayong nananalain, 5 taon tayong nananampalataya, ba't hanggang ngayon wala pa rin? Minsan meron ng mga gumigive up, meron ng mga sumusuko, pero kapag ikaw ay may porsigidong pananampalataya, kahit na ikaw na lamang ang natitirang mag-isa, tatayo at tatayuan mo pa rin ang pananampalataya mo sa Panginoon. Huwag kang mapagod. Huwag kang magsawa. Yung porsigido mong pananampalataya, magporsigi ka lang. Sige. Pag nakita ng Panginoon yan, like this foreman, God will respond in your persistent faith at magugulat ka na lamang kung papaano kikilos ang Panginoon sa buhay mo. Persistent faith is rewarded. Tandaan po natin, yung may pagpupursiging pananampalataya ay ginagantimpalaan ng Panginoon. Number 3, the verse 4, hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Yung una, compassionate faith. Pangalawa, persistent faith. Pangatlo, creative faith. God gave man the wisdom to be creative because He made man in His own image. God also gave man the same kind of creative faith that was in him. We can all be creative, but the problem is we hardly believe in our God-given creative power. Tingnan po natin itong 4 na kalalakihan. Naging creative sila. Hindi sila makapasok. Kahit sabihin pa nilang, excuse me po, makikiraan, ilalapit lamang po natin itong paralitikong ito. The Bible says, puno ang tao. Kahit sa labas, puno ang tao na nakikinig sa pangangaral ni Jesus. Dahil ang mga 4 na kalalakihang ito, meron silang porsigidong pananampalataya
at yung porsigido nilang pananampalataya, nagkaroon sila ng creative faith. Kaya sila'y gumawa ng isang paraan. Creative faith require us to believe in our God-given ideas. Yung talino nila, ginamit nila. Hindi sila makalapit kay Jesus. Ang ginawa nila, umakyat sa bubong. Hindi na nila inisip kung anong sasabihin ng may-ari ng bahay. Hindi na nila inisip kung papaano sila aakyat sa taas. Ang tanging nakikita lamang nila ay magkaroon sila ng creative faith para ang lalaking paralitikong ito ay mailapit nila kay Jesus. Creative faith will find a way. Gumagawa ng paraan. Hindi yung may pananampalataya ka, sinabi mo, Panginoon, humihingi ka ng financial mong pangangailangan sa Panginoon, kailangan mo sa araw na ito, nananampalataya ka na ikaw ay tutugunin ng Panginoon, nananampalataya ka na sasagutin ng Panginoon yung panalangin mo, nananampalataya ka na ipagkakaloob ng Diyos yung pangangailangan mo. Kung hindi ka naman gagawa, wala rin. Faith without work is dead. Creative faith will find a way. Nakakagawa ng paraan. Merong binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin na mga talent, na mga gift. Kung magaling kang mag-sell stock, gamitin mo yan. Be creative para matugunan yung pangangailangan. Kahit simpleng bagay, pwede mong gawin. Kasi pag nakita ng Diyos na gumagawa ka ng paraan sa iyong pananampalataya, God will respond. Ang sabi ng Bible sa ating teksto sa verse 4, Mark did not tell us. They could not bring to Jesus because of the crowd, so they quit. So they give up and went home. At naghipaghintay na lamang sa labas, na bigla na lamang pag magagaling yung lalaki. But ang sinasabi ng Biblia, Mark tells us they got creative, they got inventive, they got resourceful, and they got innovative. Mark says they could bring him to Jesus because of the crowd. They could not bring him to Jesus because of the crowd, so they dug a hole through the roof above his head. Gumawa sila ng paraan. Ang sabi nga ni BDO, we find ways. Now, if we have believer in Christ, nananampalataya ka sa Diyos, yung pananampalataya mong yan, faith find ways. Amen? Palitan natin yung sinabi ni BDO na we find ways. Sabihin natin, faith find ways. Yung pananampalataya, naghahanap ng paraan. Yung pananampalataya, naghahanap ng mga bagay upang ikaw ay matulungan, matugunan ang iyong pangangailangan. The Bible says, faith without work is dead. Kung may pananampalataya tayo sa Panginoon, sabayan natin ng gawa. Faith in action. Kaya sa umagang ito, kapatid, gayahin po natin yung apat na kalalakihan. Sila'y tao, katulad din natin. May pangangailangan din sila. May pangangailangan tayo. May pananampalataya sila, may pananampalataya din tayo.
But ang pagkakaibalan natin, yung katangian ng pananampalataya na meron sila kung bakit, kung paano nag-response si Jesus sa kanila. Sana sa umagang ito, yung tatlong katangian na pananampalataya ng apat na kalalakihang ito ay magkaroon din tayo. Yung tinatawag na compassionate faith. Magkaroon naman tayo ng tinatawag na persistent faith at creative faith. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Lahat po tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat po tayo ay may mga ups and downs sa buhay. Lahat po tayo ay may matinding pagsubok, problema sa buhay. Lahat po tayo ay may mga pangangailangang financial. Whatever it is, anuman yung pangangailangan natin sa umagang ito, ipakita natin sa Panginoon yung ating pananampalatayang may gawa. Ipakita natin sa Panginoon ang compassionate faith. Ipakita natin ngayon sa Panginoon ang ating persistent faith. At ipakita natin sa Diyos yung ating creative faith. Kapag nakita ng Diyos ang mga bagay nito, then He will respond according to our faith. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus. Sabangan nating awitin yung awit na minamahal kita. Sinasamba kita. Sa ating buhay ay ikaw. Nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba, minsan pa minamahal, sinasamba, minamahal kita, sinasamba kita. Sinasamba kita. Panginoon, sa umagang ito, salamat sa iyong salita. Salamat, Panginoon, sa example sa apat na kalalakihan na nagdala sa paanan ni Jesus sa isang taong paralitiko. Panginoon, bigyan mo kami ng compassionate faith mula sa oras na ito. Pagkalooban mo kami, Panginoong Hesus, ng persistent faith at ang tinatawag na creative faith. Precious Holy Spirit, kailangan ka namin sa aming mabuhay. Kaya amin kang inanyayahan, patuloy kang kumilos at patuloy kang maghari
sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa ang tatlong klase, ang tatlong katangian ng pananampalatayang ito meron sa apat na kalalakihan na nakita mo, naway makita mo rin sa amin mula sa oras na ito, Panginoon. Salamat po ng marami. At katulad ng panalangin ng iyong mga disciples, Lord, continue, Panginoon, to increase our faith mula sa oras na ito. Salamat po ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang pagkakas ng Panginoon. Hallelujah.